Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Dito po ngayon sa Edesha, Dasmariñas sa may Dasmariñas, Cavite para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na ino-offer nila dito sa project na to. So yun po nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricaport sa Poco Real Estate Broker at nanonood po kayo ng aking house tour for Hasu Single Attached. So dalawang bahay po papasokin natin. Ito yung kanilang actual turnover. And ito yung kanilang dress up. So, unahin po natin itong kanilang actual turnover with a minimum lot area of 96 square meter and a floor area of 77 square meter. 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Meron siyang carport and balcony. Bare turnover lang po ang mga unit nila dito sa Edesha, Dasmariñas. So, available po ang mga unit nila dito through bank and Pag-ibig Financing. Kaya lang kapag Pag-ibig Financing, medyo malaki po ang down payment. Kaya most probably talagang sa mga buyers po namin dito, bank financing po talaga ang ina-avail nila. Ikutan muna po natin yung property. So yung minimum lot area na 96 square meter ay halos ganito na po kalaki yung kanyang lote o yung bahay. Okay? So sementado na po yung kanyang carport tulad niyan. Sa harapan, meron pa po kayong 3 meter na setback mula po dito sa bahay hanggang dito po sa kanyang sidewalk na to. And diretso po hanggang dito po sa firewall na to, no? So yan po yung 96 square meter. And dito naman sa kabilang side, 2 meter po yung setback. Mula dito sa firewall ng kapitbahay hanggang dito po sa pader ng kanyang bahay. And dito sa side na to, meron ka pang sliding door from dining area palabas dito sa lanay mo. So, ito yung design sa gilid. So, may mga moldings katulad niyan. So, meron ditong sliding door, mga aluminum, ang materyales at saka mga coated, yung mga aluminum na ginamit nila. Coated ng puti. So, dito naman sa likod, meron pa rin po kayong 2 meter na setback. So, ganyan pa siya kalawak. Pwede ka pang mag-extend hanggang dito po sa dulo na to para syempre ma-maximize mo. Pwede mong gawing laundry area, service area, or dirty kitchen. Okay, so ito naman yung kanyang main door. Steel door and medyo malapat po ang pintuan nila. 1 meter ang lapad. So malapad po yan compare sa mga karaniwang ino-offer natin. And ito yung kanyang actual turnover. So medyo mataas yung ceiling, or dahil wala pang ceiling. Pero maganda na rin naman yan. Kahit hindi mo na palagyan ng mismong ceiling, papaayusan mo na lang para magmukhang industrial look. Okay, so dito po, ito yung kanyang living area. Napakaluwag nito. Kapag po niligyan nyo ng mga gamit, may makikita po natin. So, yung mga pader niya, may mga first coating na. So, yan. Makinis. Madali ng pinturahan. Okay. And then, ito naman yung kanyang dining area. Maluwag din. So, totoo lang, medyo maluwag itong bahay nito. Mas maganda actually yung layout nito compare mo dun sa dalawa nilang model unit, si Fuji at si Yuri. So, para sa akin, ito yung pinakamagandang layout. And ito yung kaniyang kitchen area. So, yan po yung actual turnover. So, alam ko iniisip nyo, medyo madami pang papagawa, no? So, yun nga lang talaga. Gagastos pa tayo para mapaganda pa yung bahay. Pero dito naman sa Edesha, matitibay naman po yung mga bahay nila. And ito yung kanyang toilet and bath sa ground floor. Actual turnover ng lavatory, toilet. So maluwag din yung toilet and bath nila dito sa ground floor. Meron ng hot and cold na ata ito. Okay. And so wala pa siyang kisame, kaya kita mo pa yung mga tubo. Pero may malaking bintana dito. Nag-e-echo yung boses ko. So siguro dahil talagang solid yung pagkakagawa ng mga pader. PVC type yung kanyang pintuan sa toilet and bath.
Ito yung kanyang circuit breaker. Okay. Yung hagdan. Okay. So, bakal yung hagdan, mga tubular yung ginamit. And binuhusan nila ng bato, yung pinaka-steps, no? Akyat po tayo ngayon sa second floor. So, dito, medyo kita mo yung living area mo sa part na to. So, dito po, pag akyat po ninyo, papansin po ninyo na wala pa siyang mga bed partition, ceiling, wala pa rin siyang tiles. Okay, pero malalaki yung mga bintana. Tulad yan, mga awning type windows. So, magandang klase yung mga ginamit nilang awning type dito. No? So, kung mapapansin nyo dito, magandang klase siya. Hindi siya yung mga mukhang mumurahin pag hinawakan mo. Okay. So, ito yung pwedeng magkaroon ng 3 bedrooms. May makikita po natin paano nagkaroon ng 3 bedrooms. Okay, so ceiling, may mga trusses. So, wala pa rin siyang insulation. Possible pag nagpalagay ka ng ceiling, palagyan mo na rin ng insulation. Ano? Okay, so toilet and bath. So, kasing laki lang po nung nasa baba, iba lang yung posisyon ng pintuan. Dito siya banda. Okay. And wala pa rin siyang ceiling. Next po, ito yung kanyang pwedeng maging master bedroom. So, dito banda yan. And ito yung kanyang access going to the balcony. So, maraming bintana talaga siya. Maganda rin yung kanyang sliding door, yung kanyang lock set. Okay. And ito, may aluminum na railings at meron tempered glass dito. So, punta naman po tayo sa dress up ng Hasu. Okay, so ito naman po yung ating model house na dress up for Hasu. So, same lang naman po yung size ng bahay. Naglagay lang sila ng mga landscape, additional landscape dito sa labas at tiniles pala nila. Naglagay sila ng tiles dito sa kanyang carport. So, pasok tayo. So, wait lang pala, kailangan po natin magpalit ng panloob na tsinelas. Okay, so yun po, nakapagpalit tayo ng tsinelas. Siyempre, kailangan po natin sumunod sa policy nila. So, tulad na nabanggit ko kanina, ito yung kanyang living area. Napakaganda ng location, tsaka napakaluwag. So, ito yung TV, dito nila nilagay. Yung sofa, dito. So, pinaganda rin nila yung kisame niya. Pero kahit naglagay sila ng kisame, mataas pa din. Napakaluwag din po ng kanyang dining area. At yung kanyang kitchen area, medyo sakto lang yung laki. So, possible, may space pa dito dito sa side na to. Sa part na to. Siguro pwedeng ilagay dito yung refrigerator. Pwedeng ilipat yung refrigerator mula dito, papunta dito. And then dito naman yung gas range. Or pwedeng dito naman yung gas range sa part na to. Okay, so yan. Ito yung kanyang dining area. Katapat ng sliding door. And ito yung kanyang toilet and bath sa ground floor. So, parang sumikip siya, kasi naglagay sila na parang divider dito sa part na to. Ito, wala ito So, parang naglagay sila ng bato dyan. So, hindi ko lang alam po anong purpose niya. So, siguro para sa mga shelves. Okay. And ito, nagkaroon din siya ng parang lumit tuloy yung sa toilet niya. Lumapit siya dito. So, parang di lang siya bagay, Pag sinunod mo tong setup na to. Kanina parang maganda siya, maluwag tignan Pero ito medyo umusod yung toilet niya dito. Okay, so, lavatory. So, next po, kaya tayo sa second floor.
So, dito sa second floor, ito na yung 3 bedrooms. So, nagkaroon sila ng maliit na hallway dito. Pakita ko sa inyo. Okay. So, yun yung hallway. Pupunta sa mga kwarto. So, dito ay toilet and bath din. So, ganun din ang ginawa nila setup. Naglagay din sila ng divider dito, no? So, parang sumikip lang din talaga siya. So, ito yung kanyang first bedroom. So, maluwag naman. Kung maglalagay ka ng double size bed, medyo sisikip hanggang dito yung kama. Pero maluwag pa din, may lakaran pa rin naman. Dalawa yung bintana. At meron kay space dito for built-in cabinet. Ito naman yung kanyang second bedroom. So, medyo mas masikip ito compare mo doon sa first bedroom. So, possible single size bed lang talaga ang ilalagay mo. Kasi kung maglalagay ka ng double size, yung kama haba hanggang dito. So, pagpasok mo ng pintuan, medyo tatama na baka tumama na yung pintuan dun sa kama. Pero malaki yung bintana. At yan, meron kang built-in cabinet pa din. Space for built-in cabinet. And lastly, ito yung kanyang master bedroom. So, si master bedroom, queen size bed ang nilagay nila. At may space ka dito for built-in cabinet. Malaking space for built-in cabinet. Naglagay din sila ng mini table dito. And ito yung access going to the balcony. So, pagising mo, pwede kang magkape dyan para mapil mo lalo yung ganda ng subdivision ng bahay. Sa computation po ng aming Haso single attach, ito po makita nyo nga sa screen ninyo. Yan na po yung computation for bank financing. Andiyan na po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required income. So sa mga amenity, tulad na banggit ko kanina, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool, at napaka-accessible going to Manila dahil along highway lang po no, ng Governor's Drive. Paglabas po ng subdivision, may mga bus going to Manila. And may mga expressway po na malapit na itinatayo. Na kapag natayo po yan, possible mas mapabilis pa po ang biyahe patungong Manila. So kung gusto niyo po ang video na to, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago kong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa property na in-offer ko, mag-reserve na kayo dahil ang property patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat.